Himayin nga natin ang nangyari kahapon sa impeachment court at kung ano pa ang aasahan ngayong araw. Makausap po natin via Zoom bilang o walang iba, kundi ang itinuturing na big man ng Senado, si dating Senate President Franklin Drilon. Magandang umaga po, Senator. Good morning, magandang umaga po. Opo, unahin ko na po ito sa mga naging pahayag base po dun sa cross-examination kahapon. Ikaw po ba kumbinsido na may naging paglabag si Vice President Sara Duterte o yung kanyang tanggapan, yung Office of the Vice President o yung Department of Education? Hindi okay, yes, meron sila pananagutan. Ngunit maliban po kay Vice President, si President Marcos may pananagutan din. Bakit? Doon po sa criminal code, meron tayong tinatawag na principal by indispensable cooperation. Ibig sabihin, hindi mangyari ang krimen kung hindi dahil sa ginawa na kooperasyon ng isang kasama sa transaksyon. Ano po ito? Noong 2022, binigyan po ng Pangulong Marcos si Vice President ng 125 million as confidential and intelligence fund. Ang desisyon po ng Korte Suprema, ang standing rule is that mabigyan mo lamang ng confidential fund kung mayroong item na confidential fund ang opisina ng Vice President. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng gumawa ng gastusin para sa confidential and intelligence operation kung walang nakalagay na pwede mong gastusan yung activity na yan. Yan po ay sinabi ng Korte Suprema sa kaso ng Bellica case sa Supreme Court. Ulitin ko lang, ginawa, kung hindi binigyan ng Pangulo si Sara Duterte ng 125 million, hindi sana magawa yung mga ginawa nilang waldas ng 125 million. Dahil yan po ay binigay ng Pangulong Marcos, walang basihan, illegal. At sa amin po mga abogado, may tinatawag na principal by indispensable cooperation. Kung wala po yung ginawa ng Pangulo ay hindi magagawa ni Vice President Sara kung ano man yung ginawa niyang illegal. Pero sir, hindi po ba ang paglabag ay nandoon sa paggasta? Ang pangalawang Pangulo, si Vice President Sara Duterte, yung nagsumiti rin kung paano nila ito ginasta. Tama po ba yung aking pagkakaintindi? Tama po yan. Ngunit, isipin ninyo, hindi tama ang paggasta dahil binigyan siya ng pundo na hindi karapat-dapat sa kanya. Kung hindi siya binigyan ng pundo, wala pong, hindi po pwedeng sabihin na illegal yung paggasta. Yun ang tawag namin sa batas. Yung sinasabi namin, principal by indispensable cooperation. Kung hindi po dahil sa ginawa ng Pangulo na binigyan niya si Vice President Sara ang opisina ng 125 million which the Office of the Vice President is not entitled to. Hindi po mangyari itong kalokohan na sinasabi. Sir, balikan ko po yung naging testimonya rin yung mga dating opisyal ng Land Bank na naunang tumistigo. Kasi doon pa lang nung inirelease yung pera, sila na rin yung nagsabi na unusual kasi nga ini-encash. Sa tingin niyo po ba napapanahon na rin na magkaroon ng pag-iingat pa doon sa pagre-release ng pondo dahil nga po parang ang nangyari nawalan ng paper trail dahil doon sa pagpaparaan ng pag-i-encash? Nawalan ng paper trail. Hindi po mawala ng paper trail yan. Ito po ay public funds na dapat i-liquidate. Kaya po hindi po dahilan sa cash ang kinuha. Ibig sabihin mawala ng paper trail. In the first place, the withdraw may paper trail. Yung hawak na cash ay dapat i-liquidate, cash man o cheque man o manuman. Yan po ay pag-aari ng taong bayan
na dapat i-liquidate at hindi ni-liquidate, cash man o cheque man, yan po ay paglabag sa batas. At ang pagsala nga po ng Commission on Audit, doon sa pag-liquidate, mayroon nga pong paper trail pero acknowledgement receipt naman. Ano? Parang isinulat lang at hindi pa isinabi yung may alibay na alias lang daw yung inilagay nila. So parang nagpapatong-patong, sir. Tama po yan, nagpapatong-patong pero nung umpisa ng Malacanang. Opo, opo. Ngayon po ay muling sasalang ang COA. Ano pong inaasahan natin, sir? Ang inaasahan natin ay siguro kung ano pang pagpapatibay nila sa hindi tama na paggamit ng pundo. At paulit-ulit ako, hindi po nangyari ito kung hindi dahil sa inumpisahan ng Pangulong Marcos na bigyan niya ng 125 million in confidential fund ang Office of the Vice President na wala namang ganong item sa budget ng Office of the Vice President. Kahapon din po ay hinigit ng House Prosecution Panel na nabigo yung kampo ni Vice President Sara Duterte na pabaluanan yung mga mahalagang testimonya kaugnay doon sa sinasabing irregularidad sa confidential funds. Sang-ayon po ba kayo? Opo, nabigo po yung kampo ni VP Sara na pabulaanan o basagin yung mga inilatag ng prosekusyon. Ayaw ko magbigay ng komento dyan. Yun po ay the senator judges to judge. Hindi po para sa tao kagaya ko. Ang tungkulin po to assess the evidence belongs to the senator judges. Sila po ang dapat magsabi kung binasag ba ng prosecution yung assertion ng depensa. It's too early to tell. That's correct. It's too early to tell. And I will not venture an opinion on this matter. Kahapon din po na i-discuss, napag-usapan itong absolute, yung pagiging hindi absolute ang confidentiality sa confidential funds. Ayon nga po yan kay Roderick Wamil. Ano po ba yung ibig sabihin nito? Can you help us understand kung ano po ibig sabihin nito? Nang alin po? Yung hindi absolute ang confidentiality ng confidential funds. Bagamat ang tawag sa kanya ay confidential funds, hindi ito absolute kasi may mga safeguards din po. Tama po yan. Hindi absolute yan. Yan po ay pera ng bayan. At yan po ay dapat i-account. Ngayon lang, by the very nature of the expense, dapat hindi maisip publiko yung liquidation. Ngunit hindi ibig sabihin hindi i-liquidate. Dapat i-liquidate dahil ito ay pera ng bayan. Ngunit ang liquidation ay para lamang sa COA. Hindi po pwedeng gawing publiko dahil sa confidential ang trabaho. But having said that, yung confidential work or confidential liquidation, hindi po kasama. Hindi naman po pwedeng lagyan mo ng fictitious name. At sinasabi mo yan po ay dahil ang confidential fund dapat itago. Mayroon po tayong tinatawag na closed envelope system sa audit of funds. Ang ibig sabihin, ilagay mo sa isang envelope ang liquidation mo ng intelligence fund. Ibigay mo sa COA ang envelope containing the liquidation, sealed. Pwede i-audit po ito ng COA. Ngunit hindi pwedeng gawing public ang findings ng COA. Mayroon pong sa Senado, mayroon po tayong Select Committee on Intelligence Fund, but it doesn't work. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. Pero sir, sa tingin niyo po, dahil nga po sa mga lumalabas na isyong ganito, sa tingin niyo po ba may enough na safeguards para mapangalagaan talaga yung pondo ng taong bayan? O sa tingin niyo po may mga kailangang amyendahang batas? Ang kailangan po lang mabilis lang. Pwedeng gawin next week yung joint circular na naging basihan ng liquidation nung perang binigay kay Vice President. Yung joint circular or intelligence fund, masyado po maluwag kung ano-ano man nalagay doon.
maliban sa purchase of information. Kaya yun ang unang amendahin. Kailangan mas stricto tayo dun sa rules on the use of intelligence fund. Hindi po ngayong sitwasyon na kahit pambili ng medicine, pambili ng computer, ay ma-justify mo as a purchase of necessary for intelligence services. Sa akin po, ito po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng katiwalian sa paggamit ng confidential funds. So sa tingin niyo po, kailangan na siyang i-update? Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Kailangan na siyang i-update at maging mas specific? Kasi po, bagamat nakalagay, may mga specific na nakalagay doon sa circular. Well, unang-una, 2015 pa siya ginawa. Pangalawa, may mga paglabag din na pag-usapan kahapon na kapareho yung pagbabayad sa ospital at yung medical. Tama po, sir? Tama yan. Yan po ay hindi dapat sa confidential funds. Pwede pong regular audit yan. Dahil hindi naman kailangan ang confidential transaction dyan. May record ng hospital eh. Paano mo naman sabihin confidential yan? Kaya dito ko sinasabi na dapat baguhin yung joint circular para hindi magiging dahilan ng pag-aabuso. Ngunit ulitin ko lang, dapat ito'y manggagaling sa executive department. Yung pagtukoy naman po ng mga ahensya ng gobyerno na tanging makakatanggap ng confidential funds, ang nangyari po, if I'm not mistaken, parang nilagay lang sa GAA kung alin yung mga confidential funds. Pero kasi nababago siya every year. So kailangan po ba sa tingin natin na tukuyin na talaga kung alin lang mga ahensya ng gobyerno ang dapat tumanggap ng confidential funds? Yes, ngunit yan po ay nasa kapangyarihan ng Pangulo sa pamamaraan ng National Expenditure Program. Kung saan nilalagay ang confidential fund, doon naman pwedeng magagastusin. Kung walang confidential activity, dapat walang confidential fund. Ngunit ito po'y ninabag ng Pangulo noong 2022 kung saan naglagay inilipat from the contingent fund of the Office of the President to Vice President Sara yung 125 billion for confidential expenses na wala namang item doon, hindi naman yan inauthorized ng Kongreso. So yan po ang isang pwedeng magawa para po hindi na maulit ito. Pangalawa, i-define ng husto at nasa budget po yan at sa Pangulo at sa Kongreso nung ginagawa ang national budget. Sa akin po, hindi naman kailangan paghiwalay na batas eh. Nandiyo na po, pwede na pong gawin. Dahil lalo na ngayon, pinag-uusapan natin 2027 General Appropriation Act. At yan po ay pinag-uusapan na ngayon sa Kongreso dahil sinumiti na ng Pangulo or isusumiti ng Pangulo ang National Expenditure Program. Dito pa lang, pwede na pong himayin at huwag maglagay ng confidential fund doon sa ahensyang hindi kailangan dahil hindi naman involved sa intelligence work. So, simple lang, ang kailangan po sincerity. Ang kailangan talagang iisipin mo yung kapakanan ng taong bayan at itong perang ito ay pera ng taong bayan na hindi mo pwedeng waldasin. So, hindi po kailangan ng batas ang nahiwalay. Nandiyan na po yung budget, nandiyan po yung kung saan pwede nating i-control kung sinong magkakaroon ng gastos ng confidential fund. At nandyan po ang COA na dapat mag-audit. Ngunit kung gagawin ng ating mga pinuno ay talagang ibig waldasin ng pera ng taong bayan, wala ka pong magawa dyan no matter what law you make. Kung talagang the sincerity is lacking, ang importante po na yung ating enforcement ng ating batas, talagang pag-igtingan natin dahil
yung culture ng impunity, ang sinasabi ng taong bayan, nanakawin ko itong parang taong bayan, wala naman nakukulong eh. Yun po ang tawag natin impunity. Kaya po siguro dapat mas stricto tayo in the enforcement of our laws so that the culture of impunity will be slowly removed. Nabanggit niyo po yung pagiging masinop dapat ng COA doon sa pagbabantay sa pondo ng taong bayan. Kahapon po napag-usapan na nakipagpulong pala si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at si Attorney Michael Poa kay Roderick Wamil ng COA. Hindi po ba may irregularidad doon, lalo na't ang hinihiling nila na imbis na magkaroon ng audit order memorandum, audit query na lang yung issue ng COA? Tawag dyan palusot. At yan po masama sa atin. Palagi natin ninisip paano natin malusutan yung mga reglamento na nagbibigay ng proteksyon sa taong bayan at sa pera ng taong bayan. Ang tawag dyan palusot. Hindi dapat, so we should not tolerate that. Dahil yan po, kung ito-tolerate natin, yan po ay ang dahilan ng ating culture of impunity. So importante talaga na parehong maging masinop ang ehekutibo at ang COA sa pagbabantay ng pondo ng taong bayan. At saka ang Kongreso. At ang Kongreso. Importante po yan. Sabi nga, the power of the purse nasa Kongreso. Tingnan mo itong ang nangyari sa flood control scam. Ay yung Kongreso ang nag-umpisa ng kalokohan. So, kailangan yan lahat na kawani ng pamahalaan o lahat na ahensya ng pamahalaan sumunod sa batas. Dahil pag hindi sununod sa batas, walang mangyayari sa atin. At kahapon din po, bago matapos yung pagdinig, mariing tinutulan ng depensa yung pagmamarka sa affidavit ni Arturo Las Cañas. Para sa inyo po, if I'm not mistaken, senador pa po kayo nung ito'y humarap sa Senado. Sa tingin niyo po ba, dapat bang gamitin ebidensya itong affidavit ni Las Cañas? Yan po ay nasa desisyon ng impeachment court kung i-admit in evidence itong affidavit ni Las Cañas. Alright. Sige po. Maraming salamat, dating Senate President Franklin Drilon. Marami pong salamat at marami kaming natutunan sa inyong ngayong umaga. Maraming salamat po. Thank you.